Kalat ang birabi dito sa palayan, kaya naman namulot ako at kapag ka nga hindi mo alam ang proseso ng pagluto nito, siguradong mahihilo ka kapag kinain mo. Wala talaga akong balak mamulot ng birabid sa may lake. Napasama lang ako sa kapatid ko kasi magpapandaw nga daw siya ng patanga. Sigurado ako na marami sa inyo ang hindi pamilyar sa kukuhanin ko ngayon na birabid. Ang salitang birabid pala ay Ilocano. Hindi ko lang alam kung ano ba ang tawag nito sa Tagalog. Habang sinusundan ko nga dyan yung kapatid ko at naglalakad ako dito sa Pilapil, marami akong nakikita ng mga birabid dito sa palayan. Mabilis lang silang makita dahil nandito sila sa palayan at saka bukod doon dahil din sa kulay nila na maiitim. Ganito pala yung itsura niya kapag ka nalakad siya sa may lupa. Pero kapag ka nabulabog mo na yan o kaya naman ay nasagi, lumulutang siya sa tubig. Dito pala kami namulot sa may gilid ng palayan at mabuti na nga lang nakapagdala kami ng timba kaya meron kaming lalagyanan. Sobrang malambot lang pala ang birabid na to at madulas nga siya sa kamay dahil parang meron siyang nilalabas na parang laway. Halos karamihan di pala sa mga nakuha namin dyan, inakatago sila sa ilalim ng puno ng palay. Siguro dahil medyo mainit na kaya lumililom sila. Ang katabi pala ng palayan na to ay lake at doon talaga nanggaling ang mga birabid na to. Umabot na lang sila dito dahil sa tubig. Dito nga sa gilid ng lake maganda rin sana mamulot, yun nga lang talagang medyo mahirap na silang makita dahil masukal. Kaya pinilit ko na lang na mamulot dito sa palayan kasi kahit nasa malayo ka pa lang talagang kitang-kita mo na kaagad sila. Nag-enjoy nga ako dyan sa pagpulot kasi hindi masyadong mainit, makulimlim ang panahon. Hindi ko na din pala dinamihan pa yung kinuha ko dyan kasi gusto ko lang ulit tong matikman at gusto ko ring maipakita sa inyo kung ano ba ang birabid at kung paano ba ito lutuin. Hindi naman sobrang maproseso ang pagluto ng birabid. Basta kailangan mo lang dito ng kaunting tiyaga kasi iigin mo to at kailangan tanggalin yung kanyang mga laway. Ang kailangan kasi talagang tanggalin dito ay yung laway niya dahil yun yung nakakahilo. Dito na pala ako dumiretso sa may ilog kasi mas maganda dito mag-igig, talagang tuloy-tuloy yung tubig kaya mabilis lang na matatanggal yung kanyang mga laway. Ang ginagamit pala namin dito na pang-igig ay tray o kaya naman ay yung basket. Basta kailangan meron siyang butas-butas para yung kanyang laway tuloy-tuloy lang din sa pagtulo. Hihiluhin mo nga lang ng hihiluhin dito sa may tray hanggang sa lumabas at mawala yung kanyang mga laway at pagkatapos lalagyan mo naman siya ng asin at pagkatapos hihiluhin ulit. Pagkatapos lagyan ng asin, mamamatay na ang birabid at yung itsura niya nga ay mas liliit pa siya at dito talaga ikitang-kita mo na yung kanyang shell. Napakalambot lang din pala ng shell nito at kapag ka nga inalog mo lang siya ng inalog dito sa tray talagang mawawala na yung shell niya at ang matitira na nga lang ay yung kanyang mga laman. Yung itsura niya kapag okay na siya ay para siyang mga sago o kaya naman pearl na nilalagay sa milk tea. Kapag ka hindi na siya madulas, pwede na yung lutuin kaya naman naghanda na nga ako dyan ng kawali at nagisa na ako dyan ng sibuyas at saka luya at kamatis. Saka ko lang nilagay yung birabid nung lumabas na yung katas ng kamatis at tinimplahan ko na nga rin siya dyan ng kaunting pampalasa at saka asin. 5 minuto nga na pagpapakulo ang ginawa ko dyan bago namin siya tinikman at ang unang ang tumikim dyan ay ang uncle ko. At ang sabi nga ng uncle ko ay masarap daw, ayos daw ang lasa at ang kulang na nga lang daw ay kanin. At syempre pagkatapos tumikim ni uncle, ako naman ang sumunod at kung tatanungin nyo nga ako kung ano ba ang kalasa niya ay para din siyang tuliya. Medyo maproseso lang talaga to kapag uulamin pero ang lasa niya ay parang tuliya din. So yun lang for today's video. Thank you for watching!